pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin, noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. At samba sa'yo'y
Isaya 10:25-27. Kaunting panahon na lamang at ang aking pagkagalit ay matatapos na, at ang aking galit ay matutuon sa kanilang ikawawasak. Ang Panginoon ng mga hukbo ay hahawak ng panghampas laban sa kanila, gaya ng kanyang paluin ng Midian sa bato ng Oreb. At ang kanyang panghampas ay aabot sa dagat at kanyang itataas na gaya ng kanyang ginawa sa Ehipto. At sa araw na iyon, ang pasan niya ay mawawala sa iyong balikat at ang kanyang pamatok ay mawawasak mula sa iyong leeg dahil sa pagpapahid. Inalis na ng Panginoon ang pamatok. Kasalanan ang pamatok na inilagay sa ating leeg ni Satanas. Inalis ng Panginoong Hesus ang pamatok na ito noong siya ay namatay sa krus. Ang sulat kamay na laban sa atin na nasa mga tuntuning salwat sa atin ay kanyang inalis at ipinako sa krus. Inalisan niya ng sandata ang mga pinuno at may kapangyarihan, at sila'y ginawa niyang hayag sa madla nang magtagumpay siya sa kanila, nang siya ay namatay at muling nabuhay. Ginawa niya ito sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang langis na nasa Panginoong Hesus, kaya't siya ay tinawag na Kristo ang pinahiran. Winasak niya ang pamatok na nasa ating leeg dahil sa kanyang pagpapahid. Awit 51:10-12. Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin, at ang iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagdiligtas, at alalayan ako na may espiritong nagdadais. Ibinigay sa atin ang Espiritu Santo. Hindi lamang tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ibinigay din niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Tayo ngayon ay namumuhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo at lumalakad sa kanyang patnubay. Unang Juan 4:2-4. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. At ang bawat espiritong hindi ipinahahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Kayo'y sa Diyos mga munting anak at inyong dinaig sila, sapagkat siyang nasa inyo ay higit na dakila kaysa sa nasa sanlibutan. Manaig laban sa kaaway. Tayo ay sa Diyos dahil tayo ay nanalig na ang Panginoong Hesus, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, namatay para sa ating kasalanan at binuhay na muli ng Ama. Tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng karapatan na maging mga anak niya, ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laban o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Juan 14:15-20. Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At hihingin ko sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mga aliw, upang makasama ninyo siya magpakailanman.
Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya ay mapapasa inyo. Hindi ko kayo iiwang nag-iisa. Ako'y darating sa inyo. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit makikita ninyo ako. Sapagkat ako'y nabubuhay, ay mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Tayo ay nasa Diyos. Ibinigay sa atin ng Ama sa pamamagitan ni Jesus ang Espiritu Santo upang makasama at manahan sa atin. Hindi tayo nag-iisa. Tayo ay nabubuhay dahil ang buhay ni Kristo na muling nabuhay ay nasa atin. Dahil si Kristo ay nasa Ama at tayo ay nasa kay Kristo, si Kristo ay nasa atin. Ang buhay ni Kristo ay buhay na walang hanggan, kaya tayo ay may buhay na walang hanggan. Tanggapin at tuparin ang utos ni Jesus. Sinabi ng Panginoong Jesus ang tanging paraan upang maranasan natin na ang Diyos ay nasa atin. Siyang mayroon ang aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama at siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y mamahalin ng aking Ama at kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Ginagawa ito ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ngayon ay nananahan sa atin bilang kanyang templo. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.